Okay guys, good evening. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ito po yung ating kala na horizontal chamber. Muling ating masisilayan. Ito na po siya. Kompleto na po. Meron na po siyang regulated oil supply. Yan na po yung kanyang setup. Dati po wala pa akong dati guys wala pang air intake yan. Ngayon meron na. Tsaka iba yung design natin ngayon. Ang ginamit ko ngayon yung yung 1/4 lang na pressurized hose. Ito. Kaya may indicator siya Kita mo yung langis kung hanggang saan siya. Ito nga pala guys, ang ginamit ko nito hindi to used oil. Diesel ang ginamit ko kaya medyo medyo madilaw. Nabusan kasi ako ng oil. So ito na po ang setup niya. Yung isa kong ginawa yung 1/2 yung hose niya na heat resistant. So ito po guys, temporary lang to. Maghahanap ako ng heat resistant na 1/4 na hose. Ayan po siya. So kinabit ko na po yung regulated oil supply. So ayan na po, gumagana na po siya. So ito na po yung ating horizontal chamber. Ngayon kompleto na po siya. Ayan, pwede nating lagyan ng heat induction plate. Ayan po siya So madilaw po yung kanyang apoy. Gawa ng gamit natin diesel. Pero kung used oil yan, mas bluish siya. So okay naman siya, at least nagkukulay blue naman siya. Ito na mga kardes. Ito na yung final setup nito. Meron na siyang air intake para doon sa regulated oil supply. So yan na po yung ating setup. Ayan, dati walang air intake yan, kaya palpak yung una. So pasensya na mga kardes kung pumalpak yung una kong design. So ngayon masasabi ko na pong 100% yung ating regulated oil supply. So ayan po guys kung tawag dyan, continuous ang kanyang apoy. So pwede po nating pahinaan to. Ito po ang ating ilawan natin maliwanag. Naka number 2 lang po yan, 1.5. So pwede nating pahinaan pa. Yan, pwede nating pahinaan pa siya. So ayan po guys. So pwedeng sagad na mahina. So ayan, pwede nating pahinaan guys. Then pwede na tayong mag-in pag ganyang kalakas yung kanyang apoy.
Lalo na kung malagyan natin ng heat induction plate. Ayan, di ba? Napakabanayad. Suwabe ang kanyang apoy. So ang kagandahan nito, hindi na mauulingan yung kaldero mo. Then safe. Safe pa, di ba? Ayan, yan po yung ating ano. Yan yung ating pinaka mahina na pwedeng mag-in-in ng kanin. Ayan oh. Sagad na sagad po yan oh. So ayan, sagad na sagad po yan. Sangin na natin ng konti. Ayan, ganyan, pwede na mag-in-in yan. Ganyang ano, ganyang lakas ng apoy, pwede na mag-in-in yan. So ito guys, ito yung ating ano, ating regulated oil supply with auto fill. Ayan. So kayo nang bahala guys kung anong design nyo, kung anong forma ng ano nyo. Basta ang importante po, wala pong singaw dito, walang singaw dyan, dito sa takip, then dito sa may hose, then dito walang singaw, then lalo na dito wala pong singaw siya. So para accurate talaga yung kanyang ano, yung kanyang flow. So mare-regulate talaga siya kapag wala pong singaw. Lalo na po yung tangke, dapat wala pong butas. Eto, muli nating nasilayan si horizontal chamber. Ito na po siya ngayon. Kompleto na po. Ito na po yung masasabi kong 100% regulated oil supply. So yung apoy niya, tamang-tama lang pang ano, pang saing. Design na ano, design na pang household talaga. So hindi kalakasan. So tamang-tama lang. Ayan, lagyan natin ng ano, lagyan natin ng heat induction plate. Ayan. So ang kagandahan pa nito guys, yung ating ano, yung ating hose na pressurized hose ang ginamit ko dito. Umiinit din to pero hindi masyado. Kagandahan nito guys, ito yung ano, yung langis niya. Ayan. May indicator tayo. Malalaman natin kung ano kataas yung ating ano, apoy. Ano, yung langis. Ito na po yung ating design. Wala na pong patak-patak, wala na tayong gripo, so ball valve na lang. Then itong kinabit natin na air intake para dun sa regulated oil supply. Yan na po yung setup natin. So almost done na po. So yan na po si ano, yan na po si horizontal chamber. So lalo siguro kung ang ginamit ko dito ano, used oil, mas bluish siya. Siguro alam niyo naman kapag diesel lang ginagamit, hindi masyadong blue ang kanyang apoy.
Kulangan natin ha. So ito guys, lagyan natin ng heat induction plate. Then orasan natin kung ilang minuto bago siya kumulo. Okay guys, orasan natin. Ito guys, orasan natin yung pinapakulo natin tubig. Habo. Ayan, nasa 7:18. Ayan, 7:18 yung kanyang oras. I-start tayo ng pagpakulo. Ayan, 7:18. Meron pong heat induction po 'yan. Heat induction plate. So, tingnan natin kung ilang minutes siya bago kumulo. Tsaka ang gandahan niyan, guys, hindi mag-uuling yung kaldero mo kasi meron tayong sapin, kumbaga. Basa natin ng konti yung kanyang hangin para hindi masyadong umapoy yung ating apoy. Siguro guys, kung ang ginamit ko dito used oil, maganda sana ang performance ng kanyang apoy. Pag diesel kasi medyo madilaw eh. Ayan, ito po yung ating indicator. Ito po, hanggang dito po yung langis. Ibig sabihin, hanggang dito pa po ang langis ng ating tangke. Ayan yan yung level nya. Kaya ngayon ko lang na-discover ito eh. Magkakaroon pala tayo ng manual oil level. Ito. Ayan yung tawag diyan level indicator. Ayan, oil indicator. Ngayon ko lang na-discover yan eh. Maganda pala kapag transparent yung kanyang hose, makikita mo yung yung laman niya. Ayan. Kailangan pa natin. So guys, wala tayong ginagalaw dito So nakababa pa rin siya. So ito. So naka-open pa rin yung kanyang kanyang langis. So
di natin ginagalaw para malaman natin kung talagang continuous yung kanyang ano, yung kanyang oil. At wala po tayong nakikitang tagas na masasabi natin nag-overflow yung kanyang oil. So regulate na po ang kanyang oil niya. So dito, yung unang upload ko dito, yung upload ko nito, wala pa akong ilabit na ano, air intake. So hindi pa nare-regulate yung kanyang oil noon eh. Maapaw pa yun eh. Ngayon, kinabitan ko na kasi nakuha ko na yung kanyang ano, technique. Kaya kinabitan ko na siya. So naglagay ako ng tubo na 1/4. Ito, 1/4 na tubo. Dapat ang ikakabit nyo dito na tubo dapat maliit lang. Kung pwede, kung mas may maliit pa sa 1/4 eh, mas maganda eh, basta may butas eh. Kaya ako yung ginawa ko, kumuha ako sa D1 na tubo, then nagkuha lang ako ng konti lang doon, then ginawa kong ano, 1/4. Ayan. So inapat ko yung ano, yung 1, yung 1. Tapos binilog ko, ayan. So guys, ito yung ating ano, ito yung ating horizontal chamber. Siya nga pala, shoutout nga pala sa mga gumagawa ng kalan. Sa lahat. Shoutout po sa inyo. Sana lalo pa natin mapaganda yung ating ano, yung ating invention para mas kaaya-aya sa mga gumagamit o kaya sa mga customer. Kaya patuloy po tayong nagsasaliksik ng mga kung ano-anong mga pwedeng idagdag dito sa ating ano, sa ating DIY kalan para medyo magaan gamitin. Tulad nito guys, so wala na tayong kinokontrol na langis. So hindi na tayo nagbabantay ng langis kasi autofill na po siya. Nare-regulate na po yung kanyang oil. Kaya hindi na tayo nagbabantay ng oil. So ngayon yung apoy na lang ang babantayan natin. Pwede nating pahinaan, pwede nating palakasan natin. Ayan. Hades, kung titingnan nyo, napakasimple lang talaga, no? Noon hindi ko makuha to eh. Ang problema ako yung paano ko gawin ano eh, kung paano ko gawin talagang regulated yung ano, yung oil niya, kung paano ko ma-regulate. Ngayon no, ito lang ang dinagdag natin. Lagay tayo ng ano, ng hose, then ng tube papunta doon sa chamber. Then nilevel lang natin kung ano yung butas nung ano, yung nauna. Kasi magdedepende tayo kung anong height yung oil na ilalagay natin sa chamber. Doon tayo magle-level ng butas.
Halimbawa 1 cm, 1 cm yung height niya. O, hanggang doon lang yung butas niya sa 1 cm. So ngayon, itong air intake na ito, ile-level mo rin doon sa 1 cm. So bali same level lang siya. Para pag natakpan yung ano niya, yung tube niya, hindi na makakapasok yung air. So mare-regulate yung oil niya. Ngayon, habang umaapoy, syempre nagbabawas. Nagkakaroon ng hangin dito, then tinutulak naman dito. Then nagkakaroon ng ano, autofill. Yan po yung mechanism nito. Basta ang recommended guys na ano, na tube natin para hindi masyadong maraming stock. 1/4 o kaya kung mas may maliit pa dito. Then kung makakuha sana tayo ng ano, ng heat resistant na hose na transparent, mas maganda. Kasi medyo umiinit din to. So kung heat resistant, so hindi madadamage yung hose natin. So ang kagandahan kasi nakikita natin yung ano, yung oil natin. Muli nating masisilayan si horizontal chamber. matagal ding naka-stack to sa akin, gawa ng gusto kong ano talaga, gusto kong gawan nga ng paraan para ma-regulate yung oil niya. Kaya ngayon ngayong okay na, alam na natin yung kung paano mag-regulate ng oil. So ayan, kinabitan ko na. So ngayon, kung may mga rasunada nito, pwede kong ibigay. Ayan. So pansamantala, ginagamit ko muna. Pero kung may mga rasunada nito, pag-uusapan naman yan. So ano lang to, pang ano lang to, pang bahay lang to, ang household lang to, hindi ito pang handaan, ito pang malaki, pang maramihan. So tama lang to sa pambahay, itong design na to. So ang gandahan guys, hindi siya nag-overflow yung kanyang oil. So kahit na nakabukas yung kanyang ball valve, so hindi siya nag-overflow. Kaya ang langis niya, ibig sabihin nare-regulate talaga. Ito guys, kung napapansin nyo, gumagalaw-galaw to kasi yung kapag nababawasan na yung oil niya, nagkakaroon ng hangin, nagkakaroon ng force siya. Ngayon pag natakpan na naman yung kanyang tube, hindi nakakapasok yung hangin, steady naman siya. Kaya magiging natin to, indicator natin to, kung talagang may lumalabas na may pumapasok na hangin, then may nagtutulak dito para lumabas yung oil niya doon sa pupuntang chamber. So ilang minutes na kaya? Kanina 7:19. Sa tingin sa
Tingnan natin kung ayun, malapit ng kumulo. So mabilis din. So ayan, oh. Kumukulo na siya. Malabas na yung usok dito sa may ano, pakore. So may ano po siya, may ano, may heat heat induction plate. So hindi po siya nakarekta sa kanyang apoy. Pero ang bilis makapakulo. So dahil yung kanyang heat induction ano siya heat diffuser siya yung init na binibigay dun sa ilalim halos mas mainit pa yung ibinibigay niya doon sa nakasalang. Kaya madali po siyang kumulo. So ayan po siya, kulo na po siya. Then tingnan natin yung time. Ayan, halos nasa nasa 15 minutes din. Ayan, 7:19 kanina, ngayon 7:34. So ayan, kulo na po siya. So ayan, kulo na po siya. So halos nasa 7:15, 7:19 nag-start, then 7:34, bali 15 minutes po. 15 minutes bago kumulo yung ating tubig. So okay na rin. So may sapin pa yan na heat induction, may protection pa yan So ayan So, hindi siya direct sa oil. So ayun po siya, kumukulo na siya. Ito nga palang pintura niya, i-repaint ko ito kasi nagasgasan nung nirepair ko So madali na lang to, i-retouch na lang to. So ayan, kung may mga kusunada po nito, available po yan, pag-uusapan po yan. Pambahay man lang, napakagandang pambahay kasi hindi siya masyadong malakas yung apoy, pero madaling makapagpainit. Yan po ang kagandahan po nitong ating horizontal chamber. So pangalawang upload ko na po ito. So magandahan, wala po siyang tagas walang tagas na oil. Talagang nare-regulate po yung kanyang kanyang oil. Kasi nare-regulate na siya, nare-regulate na yung oil niya, nag-auto-fill pa siya. So talagang maganda. So ayan po, napakasimple lang po niyan. So wala pong masyadong wala pong masyadong maraming arte. So ayan lang po ang nakadagdag dito. Ito yung yung sa air intake na 1/4 na tubo, then 1/4 na hose. Then nilagay ko na dito sa may takip. Hindi na ako nagbukas dito kasi pwede rin naman ilagay dito maglalagay ka rin lang naman ng tube dito na maliit para makapasok makapasok dito sa hose.
Ganon din po dito, yung dulo nito. So, yan po yung design niya. So, napaka-simple lang po. Siguro kung used oil ang gamit niyan, mas bluish ang ano niya, ang apoy niya. Pag diesel kasi talagang madilaw. So ayan po siya. So kulang-kulo na po siya. Hindi lang umaapaw kasi hindi masyadong puno yung takore. Kaya hindi siya umaapaw. Po guys, oh. Buhusan natin. Yan, oh. Wala, hindi siya pinapasok kasi horizontal po siya. Ayan. Tsaka meron pang meron pang induction plate. So talagang overprotection talaga. Ayan. So guys, pwede nating pahinaan. Pero pag pinahinaan natin, halimbawa wala na tayong isasalang na iba, ang gagawin natin, i-off natin to. I-off natin to. Itong ball valve. I-off natin to. Then ay. Ha? Oh, yun. Kaya lang may siya, may sapin. Kulo na nga para lang, 15 minutes lang. Ay, may paluyahan na. Oo, kung gusto mo paluyahan. Sugon man siya. Ini nga halos 15 minutes lang kulo na. Talaubusan ako kay use oil. Crudo, diesel siya. Pwede siyang pakusugan. Halimbawa, dako lang pigluluto, dako lang kaldero, ayan. Ini para pag nag-apaw siya dahil maglog ang tubig, tapos protection pa sa kung may uring, hindi mauuringan. Dalion lang makapagpakulo kayo ng tubig. May control siya pwede sa papaluyahan. Kasi may blower siya yung blower niya yun ang nagdadara kan pakusog kan kalayo. Ayan. Maluya na kanan kalayo. Ayun guys, ang pag-off pala nito, pag-off nito, halimbawa nakababa siya, ay isasarado mo siya. Then sasarado mo yung yung ball valve niya.
meron tayong ano, meron tayong pamatay dyan. Ito. Ano to? Yung sa Mountain Dew na ano, na can. Ayan, ganito kaliit. Tama lang doon sa bukanan ng ano, burner natin. So, ang gagawin natin, sasarado to. Okay? Then, pahinaan mo to. Okay? Then yan, i-off mo siya. Then ayun, takpan natin. Ayan. Oh, wala siyang usok. Oh. Oh, di ba? Wala siyang usok. Ito, tanggalin natin. Ayan. Usok siya. Ayan. Wala yung usok, then wala ring amoy. Kaya yun ang kagandahan nito. So, ayan po guys. So, hanggang dito na lang po yung ating demo. So, maraming salamat po sa mga nanood at sana padaan sa channel ko. Kung bago ka lang po dito sa aking channel, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel. So, maraming salamat po. Bye-bye.